ngayon, ayan, tambucho na lang yung maingay, no? Ayan, tambucho na lang yung maingay. Oh. Kung mapapansin nyo dati, medyo nawawala yung ingay niya pagka naka-silinyador, no? Dito siya maingay banda. Ngayon, wala na. Yan, good day mga bro. Ngayon meron naman tayong Rusi dito na 100. So paparinig ko sa inyo kung gaano kaingay yung kanyang panggilid. Papatulog na. Dami ulit-ulit yung bala ulit. Ayan, so buksan na natin para makita natin yung problema. So unahin natin yung footrest. Sa footrest, meron tayong apat dyan na 13mm na mga bolt, no? So ayan, gamit lang kayo ng 13mm. Ayan, na pangkalas. No? Ayan, so pinas forward ko na para mabilis tayo. Para sa mga bago, at least may idea kayo kung ano ba yung mga kinakalas dito sa Rusi 100. So, pagkatapos naman yan, ito naman yung ating gear shift or yung sa cambio. Sunod naman natin, okay, wait lang, na-zoom. Itong apat na 8mm na bolt. Gamit tayo ng T-wrench na pangkalas. Ayan. So, kalasin nyo lang. Ayan, may mga sizes yan. Ito, kalasin na natin tong left crankcase nya. Ayan. So, sunod natin, gamit tayo ng 14mm na socket, pangkalas. Okay, so, hanapin natin yung kuntil. Tapos, kailangan natin ng isa pang socket dun sa may cambio para mabuksan natin dahil yung impact wrench natin wala ngayon dito sa bahay. So, hiniram ng kapatid ko, hindi pa niya nababalik. Kaya, ito na muna, manual muna tayo. Ayun, sa napansin ko, dalawa yung washer na nilagay nila dito. Ayun, so, yan. Gamit tayo ng puller. Yan, 27mm na puller. Yun. Tapos, yung gitna. Yan. So, pag mahigpit na siya, naramdaman yung matigas na, gamit kayo ng 17. Ngayon, pag ayaw makalas at umiikot, kontrahan nyo lang dun sa may hinahawakan ko sa may harap ng puller natin. So, dito, mabilis lang naman siyang nakalas. Yan. So, tanggalin natin. Tapos, sunod natin tong circlip nung sa may starter motor natin. Circlip lock, no? Ng starter motor, natin. Tapos, tanggalin natin tong pinaka niya dito, nakaharang na bakal. 8mm yung ginamit natin. Tapos pwede na nating bunutin tong starter chain at starter gear. Yan, papalitan din natin ng mga oil seal. Okay, tapos gamit tayo ng impact drive. So aalugin muna natin siya. Alugin nyo muna para mabilis lang siyang kalasin mamaya. Saka natin gamitan ng impact drive. Yan. Yan. So, iikot na yan. Yun, oh. Yun. Tapos, isa pa sa baba. So, papalitan natin ng mga, yan, ay O-ring. Oil seal pala, sorry. Papalitan natin yan. Para hindi siya magtagas. Okay? So, vice grip, gamit tayo. Tapos, flat screw. Ikalang natin dun sa may pinagtornilyuhan kanina. Ayan. So, makakalas na yan. Ayun. Wait lang. Kalasin din natin yung sa may bandang harap para may timing natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung timing mark natin sa timing sprocket is mataas dun sa pinaka, niya, markings. Tapos, yung dito, yung sa kunya, dapat nakatuwid yan para, siya, naka-top dead center, no? Yung sa sigunyal, tsaka magmula dun sa timing sprocket. So, ganito. Bago nyo kalasin ng buo, i-timing nyo muna. Kasi may mga timing na pag yung kunya, nandito nga, pero yung timing sprocket, nandito naman. So, bottom dead, yan, timing yan. Kaya, dun tayo sa top dead, no? Top dead center. So, paano yun? Dito yun. So, umaandar naman to, nakatap to sigurado. Hindi naman siya palyado. So, ayan. So, tatandaan nyo lang, ganyan dapat bago nyo siya kalasin para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik. Okay? So, dito, kung mapapansin nyo,
Isa to sa mga palatandaan. Mapapansin nyo to. Isa to sa mga palatandaan na may problema na yung timing chain nyo. Kita nyo to. O yun yung timing mark tsaka yung timing dun sa may sprocket. Hindi na siya magkatapat, no? Mataas na siya ng bahagya. So, isa yun sa mga titignan nyo. Tsaka ito. Itong part na to. Ito to, oh. Pansinin nyo yung sa may timing chain, halos maghalikan na. Okay, so para makalas naman natin itong timing sprocket natin, kabit muna natin yung magneto, tsaka tayo gagamit ng wire wrench na 9mm naman. Okay, 9mm, tapos hawakan nyo yung magneto para hindi sumabay sa ikot. So, ang pagkakalas, syempre, counterclockwise. At siguraduhin nyo palagi siyang naka-timing. Ito pa pala, mga bro, no, pansinin nyo to, ito yung isa sa mga palatandaan na palitin na tong timing chain na to. Ayan, no, halos maghalikan na yung chain, no, dito. Ang lit na nung gap, no, so dapat hindi ganyan. So, ayan. Kaya, ang nangyayari, yung timing chain natin, pumapalo na yan dyan sa may cylinder head tsaka sa block dahil sobrang luwag na nung chain natin. At possible dito, yung kinakalas nating bolt dito, merong dyan may chain guide dyan sa loob. Possible yon, may tama na rin. So, ito, papalitan natin lahat yan. Tapos ito, kalasin din natin yung sa may, niya, sa may tensioner din niya, no? Itong moving, arm, tensioner arm. So, gamit lang kayo ng 17mm para makalas yan. So, ganyan lang. Okay, so, katapos nyan, tabi muna natin. Check din natin yan mamaya kasi palagi ko may tama rin to eh. So, ayan. Tapos, kalasin natin yung sa may bandang baba. Gamit kayo ng 14mm. Ayan. Luwagan nyo yan. Tapos, tatanggalin natin tong push rod. Ayun. So, ito pa. Problema. Ito yung nilagay nila yung matigas. Yung pang preno to eh. Huwag kayong gagamit ng ganito, no? Ibig sabihin kasi niyan, sobrang luwag na nung timing chain niya. Hinabol nila dun sa matigas na spring. So, hindi advisable yon. Ayan. So, ayun, no? Ito pa. Dahil napasobra ng tension, no? Halos madurog na yung rubber ng push rod natin, tensioner, no? Ito, oh, halos tumama na rin siya dito sa may tensioner, tension arm. Ayan, so papalitan din natin yan. Hindi pwedeng ibalik yan. Okay? So, kalasin natin itong timing chain. Tapos itong chain guide sa loob. So, push lang natin yan. Sungkitin nyo lang. Tapos, check natin kung okay pa siya. Check natin. Ayun! Kalbo na. wala nang yung umbok niya, no? Tapos ito, yung timing chain natin. Papalitan natin yan ng DID. Ito. So, ano nga ba ang number ng mga Rusi? Ito, 84. No? 84L ang bilhin nyo. At hanggat maaari, gumamit po kayo ng mga magagandang brand. Huwag tayong gumamit ng mga masyadong mura, no? Dahil kadalasan, hindi rin po ito nagtatagal. So, kung i-compare natin, kung mapapansin nyo, ayan, mahaba na talaga yung luma. Compare dito sa bago. Ayan. So, halos hindi makita, pero sa actual, kitang-kita po yan na sobrang haba niyan. Ayan. So, yan yung mga palatandaan na may tama na yung timing chain. So, dito pa, may napansin pa ako dito. Ayan o, merong maitim dito. Ayun. So, yung lumang rubber na pinalit daw dito, dati, hindi na ata, natanggal. So, ayan. Lagyan natin yung timing chain na bago. Nilagyan natin ng wire para mabilis ipasok. Okay. So, pag magpapalit kayo nito, hanggang maaari, yung genuine parts na lang mga bro, no? Ito, pang Honda. Ayan, ito yung gagamitin nating chain guide, no? Hindi tayo gagamit ng mga low budget kasi syempre pang ilalim to eh. Ayan, so kawawa naman yung customer. Oo, mapapagastos siya pero at least kung mapagastos man, 'di ba? Solid yung piyesa na magagamit niya. Ayun, so kita niyo naman ang diferensya, 'di ba? Sa luma tsaka bago. Sa kaliwa yung luma, sa kanan yung bago. Ayan, so mas malaki yung bago syempre. Ayan. Lagyan natin sa loob, tsaka natin lagay yung bolt. Ayan, sentro natin yung butas. Okay. Tapos, higpitan nyo na lang natin yan ng tamang-tama lang. Okay. So, dito, adjust natin yung chain. Pagkatapos naman, pwede naman nating ilagay na to, nasa sa inyo yan.
Ako kasi, ang ginagawa ko ganyan, after niya, nilalagay ko na agad yung timing sprocket para naka-timing agad siya. Yun nga lang challenging yung paglalagay nung tensioner arm. Pero okay lang, carry naman. Ayan, so anyway, yung gagamitin pala nating tensioner arm is genuine din. Kasi kung mapapansin nyo to, ayan may tama na yung tinatamaan ng push rod. So ito rin yung genuine parts na gagamitin natin. Ayan, so pwede, ayan, may idea na kayo kung ano yung pwede nyong gamitin sa Rusi nyo, no? 100. Ayan, so pang Honda, genuine parts ang ilalagay natin. So hindi pwedeng hindi natin palitan yan. Kasi kung hindi natin pinalitan at gano'n yung status ng arm niya, pwede niyang sirain yung bago, no? Na push rod rubber, yung rubber ng push rod. Ayan, so ang hindi lang natin pinalitan yung bolt na nag-hold sa kanya. Kasi okay pa yan, wala namang problema dyan. Okay. Pitan na natin para magkaalaman na. Yan. Ginabit ko lang muna pero kakalasin ko rin yan mga bro. Pinakita ko lang na kung okay ba siya, okay yung play niya. Kasi dapat ang mauuna dyan yung dapat yan sabay kong ilalagay yung dyan, yung isa pang chain guide dito. Okay, so okay siya. No? Okay siya. So ito papalitan na rin natin. Ito yung ipapalit natin. So tandaan nyo na lang yung parts number. Yan, yung roller cam chain. Okay, so kalasin muna natin yan para mailagay na natin tong bago. Okay, so ito yung bago. So iba yung quality ng bago, talaga mga genuine parts. So kalasin muna natin yung arm ulit para mailagay natin ng maayos. So ayan, tapos lagay na natin yung bagong natin, arm tsaka chain guide. O ayun kita nyo, lagyan natin ng oil. Tapos ito, yung pinaka rubber tsaka push rod natin, ayun, magkahiwalay ng plastic. Ganyan talaga pag mga genuine parts, no? Yan, so iba kasi set na agad yan, pero tayo kat maari pag pang ilalim, genuine talaga yung ilalagay natin dyan. Yan, di baling medyo mahal, talaga namang tumatagal. Ayan, kaysa naman dun sa mga mura, pero di ba? Dali lang din masira. So yun, lagyan natin ng langis. Okay, tapos lagyan natin yung rubber niya. So mapapansin nyo, yung push rod natin may dalawang butas yan may isang may bulitas, yung isa wala. Doon kayo maglalagay ng rubber. Kasi yung may bulitas, yun yung sa ilalim na part. So pinakita ko rin kanina. Yan, so ito, ayun, pati spring, genuine ang ilalagay din natin. Ito yung parts number. Okay, so ayan. At least ngayon hindi na kayo mahirapan kung sakasakaling meron kayong Rusi 100 dyan. Yan, so 'di ba? Hindi na kayo mahirapan maghanap ng parts kasi ito na, nandito na lahat halos. So sa pagkakabit, ganito din. 'Yun. Hindi naman kayo magkakamali diyan kasi pag hindi pumasok yung sa may bolt sa ilalim yung spring, ibig sabihin baliktad. Ayun. Ayun Yun di ba? Yun, may tension na siya Ganda ng tension. Tapos kung mapapansin niyo to kanina dikit, ngayon tingnan niyo may space na. Di ba? Kita nyo? Okay, so ito magpalit muna tayo ng maski yung magneto oil seal natin, no? Magneto kit. Puro genuine din ang ilalagay natin diyan. Yan. So kalasin natin 'yan. Tapos linisin natin, tsaka lagyan ng oil, pati itong oil seal sa taas, no? Malaki. Lagyan din natin ng oil bago salpak para naman smooth yung pagpasok, no? So salpak muna natin, oil seal. Yan, genuine parts, ang sarap, no? Tapos dito another oil seal ulit sa gitna. So ito yung parts number. Yun. So ito pinapakita ko lahat ng parts number para hindi na kayo mahirapan maghanap. Kasi minsan tatanungin pa ito, ilista nyo lang yung parts number sa bilihan nyo ng mga genuine parts. Hindi na sila mahirapan maghanap. So ito palitan din natin tong dalawang maliliit dito.
Ayan, kasi yaman rin lang na nagbukas tayo, 'di ba? Palitan na lang din natin lahat yung mga dapat palitan diyan para ang inaalala kasi natin dito hindi yung ano, kasi mapapagastos yung customer sa mga pyesa, hindi. Ang iniiwasan natin dito is yung maabala siya, no? Tsaka ano, tawag dito, hindi na baling mapagastos nga, at least alam niya na lahat ng pinalit natin is solid naman. Okay, no? Hindi siya magkaka-aberya, no? Hindi niya iisipin na baka ilang linggo lang, ilang buwan lang ay tumagas ulit. So dito, sinisigurado natin na bago natin ibalik yung bawat parts na kinalas, lahat ng mga kinalas natin is palitan na lang din natin ng bago para iwas aberya. Okay, ayan. So after ng isalpak, siguraduhin yung malinis yung mga gilid kasi susoli na natin yung ano, oil separator plate. Yan, so lagay na natin. Tapat nyo lang yung mga buta sa ano, lagyan ng screw, yung flathead, punasan. Yun, so nailagay natin dalawang screw. Ito, palitan din natin tong ano, oil seal nitong ano, starter sprocket. Yan, so napakaitim nung ano, langis niya. Yan, oh, sobrang itim. Linisin natin. Saka lagyan natin ng malinis na langis. Yan, tapos ito yung ilalagay natin, oh. Ayun, oh. Dito na rin yung parts number. Yun. Yan. So, pinipindot-pindot lang yan. Siguraduhin yung pantay-pantay yung lapat para hindi kayo mahirapan. So, lagyan din natin ng langis dun sa may, ano, papasukan ng oil seal para smooth din siya. Yan, ganyan. Okay. Yan. So, tinesting lang natin. Okay naman siya. Pero tatanggalin din natin yan kasi nga, dapat sabay natin ilalagay yung starter chain at yung malit na sprocket para sa starter motor. Okay, so smooth na siya. Balik din natin yung mga chain guide din ng starter chain natin. Tapos yung circlip, pag kakalimutan syempre, para pag umikot yung motor hindi gagalaw-galaw yung pinaka malit na sprocket, no, malit na gear nung starter motor natin. Yan, ganyan lang, no. Kaya-kaya nyo rin gawin yan, mga bro. Yan. Tapos, yung pinaka ano niya, harang niya. Okay, lagay na natin. Pit. Tapos, ito, medyo napansin ko kasi na sira na rin. Kaya, binilhan na rin natin to ng Bendix kit, no. So, ito, wala na yung yung bulitas. So, tapos, dadalawa na lang yung may, ano, yung parang push rod tsaka spring. Ayan, o. Kaya palitan din natin. So ito, papakita ko sa inyo. Ito yung Bendix kit na lalagay natin. Ayan. So magandang klase na rin to. Okay na rin siya. Ayan. Ito, yung push rod tsaka spring. Ayan. Pasok nyo lang yung spring. Tapos, ipasok nyo dun sa may likod. No? Yung may butas dun. Pasok nyo lang yan. Okay. Tutulak yan. Ngayon, lagay natin yung pinaka Bendix niya. Ito. So, ganyan dapat ang lagay. Yan. Para may lagay nyo yan, itulak nyo ng maliit na flat screwdriver yung spring at pinaka push rod para maisiksik nyo yung pinaka Bendix o pinaka parang bulitas niya. Yan kasi yung ano, yan kasi yung kakapit dun sa starter ano natin, sprocket, para isama niyang ikutin yung sigunyal, no? Kasi hihilain yan ng ano starter sprocket, yung magneto. Yung magneto naman, hihilain naman niya yung sigunyal natin kasi nakakalang yung ano natin, pinakakunya. Ayan, so nailagay na natin siya lahat. Ayan, so kung paano nyo lang nilagay yung una, ganun lang din yung pangalawa at pangatlo. Ayun, so ayan, pinalitan na lang din natin. Tapos, salpak na natin yan para masubukan na. Okay. All goods na. So, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ayan, so, tina-timing lang natin para makita natin na yung kunya is sakto dun sa timing. Ayan. Okay. Tapos, lagyan natin yung washer na dalawa. So, kung paano natin kinalas, ganun na lang din natin ibabalik kasi supposed to be isa lang dapat ang washer niyan, yung malapad lang pero dahil dalawang nilagay, yun na lang din lagay natin. Okay, so ilak nyo ng maigi.
Tapos ayun, kita nyo, umiikot na yung starter chain natin. Yan, so higpitan natin ng maayos. Ganyan. Huwag naman yung sobrang sobra kasi hindi naman nakakalas yan. Basta tamang higpit lang. Ay, yung alam mo hindi na siya kakalas. Ayun, umiikot na. Ibig sabihin, kumakapit na yung Bendix kit natin. Ayan, napapaikot na niya. Okay. So, final, yung pinaka left crankcase gasket natin. So, ito, kailangan din natin to para in case na mag-leak, hindi agad basta-basta lalabas. Tsaka, protection na rin, sa mga dumi. Yan, lagyan natin ng langis na malinis. Huwag yung use oil. Para may kapitan yung ating gasket, Yan, Takasago brand. Ayan, double check natin. Tapos dito. Okay. So, wait lang. Oops. Higpitan na natin. Wait lang, medyo umuurong yung pangontra natin, Ayan, so after yung higpitan, balik nyo lang yung gasket din dun sa may cylinder head. Tapos higpitan nyo na yung 10mm na mahabang bolt dun sa kabila naman, sa may tabi ng spark plug. Gamit lang kayo ng T-wrench doon na Okay, so solid na natin yung dito. Left crankcase cover natin. Tsaka yung mga bolt niya na 4. So kung paano nyo kinalas, ganun nyo lang din siya ibabalik. Ayun, salpak na natin yan. Tapos higpitan lang ng tamang higpit. Okay. Higpitan nyo lang ng tama. Yun, okay na yan. Tapos, soli natin yung gear shift nya, yung sa may cambio. Yan, so ganyan. Testing nyo rin kung kumakambi ba ng paharap at palikod. Turn yan, yung footrest naman, solid na din natin. Tapos, adjust ulit tayo sa may cambio kung tama na ba yung distansya. Okay. Yan, so, balik natin yung 4 na bolt sa baba. Tapos, dahil sobrang itim ng langis na ito, ayan, so, sasabay na rin natin siyang i-change oil, para bago natin i-surrender sa customer natin, talagang, hindi na siya mag-iisip na i-change oil pa, change oil na natin. Ayun, so, yun nga lang, nagulat ako kasi pagbukas ko ng drain plugs sa may baba, eto yung bumungad. Sobrang konti na pala nung langis na ito. Grabe. Napabayaan na. Buti na lang talaga change oil. Mamaya tinest drive ko to tapos biglang biglang masira sa daan. Tayo pa yung malalas touch dito kaya ito mas okay na rin na sinigurado natin yan. So binomba-bomba ko pa rin ng kick para may lumabas pero hanggang dun lang talaga. Ito lang talaga. Konting-konti lang yung langis niya, grabe, sobrang itim pa. Kaya, ayun, binombahan din na natin yan ng hangin. Tapos, ayun, halos wala ng langis. Punasan natin, tapos ito, change oil natin siya ng, Prince Max. 10W40, 800 ml. Kaya ilalagay natin to lahat. Yan. Yan, para, insanan. Tsaka, pag tinest drive natin, at least, alam natin na meron na siyang maayos na langis, Okay, so salin na natin yung langis para matesting na natin kung may kalansing pa ba, tsaka kung gumagana ba yung starter natin. Ayan, so inayos din pala na, ayun, so okay na. So ayan na mga bro, so ito na yung Rusi 100 na ginawa natin, Ito yung maingay, makalansing. So marami tayong inayos dito. Palit bearing, palit mga brake switch. Ayan. Tapos, linis din ng kadena. Tapos, dito, tinagana natin yung starter nya. Palitan ng Bendix. Tapos, yun nga, yung pinaka main issue, yung maingay na makalansing. So, ngayon naman, tetesting natin siya, papaanda rin natin kung gagana na ba yung push start. At kung maingay pa ba siya. Okay, so, start natin yung motor. Yan, so, yan, may neutral na rin siya. Okay, push start. Bukan natin. Yun. One click.
Ayan. Pakinggan natin kung meron pa ba kayo maririnig. So, kung mapapansin nyo nung nakaraan, napakaingay niya lalo pag naka-minor. So, ngayon, ayan, tambucho na lang yung maingay, no? Ayan, tambucho na lang yung maingay. Oh. Kung mapapansin nyo dati, medyo nawawala yung ingay niya pagka naka-silinyador, no? Dito siya maingay banda. Ngayon, wala na. Tahimik na. No? Ayan. So, ilagad ko. Yun. So, all goods na to, no? Ayan, pwede na natin surrender sa may-ari. Okay. Thank you sa mga panonood, mga bro, no? Hanggang sa muli. Papa Dar.